Ayan, naku, alam niyo ba, actually kaya ako na ano din, no, na nasa stress ganyan kasi baha ng baha diyan sa Mindanao. Pero sabi siguro ni Lord, sabi ni Lord sa akin, sabi mo talaga ha? Gusto mo tumulong ha? Yan, panindigan mo yan. O ayan, pinanindigan talaga natin. So ako para, go na. This is out of my control. All in na tayo na tumulong. No? So, yun. Sa ating SEDPI katambayayan ko, yan, may General Flooding Advisory, January 31. Eh di ba nung 2 weeks ago, baha-baha na naman, relief operations na naman po tayo diyan. Kaya talagang kailangan nating seryosohin ang ating climate change. Ayan, okay? So ito yung mga sitwasyon sa area natin at makakasama din natin ngayon ang capacity building officer natin na si Rhea Hernane. Okay? Okay. So, yan. At siya yung magkukwento sa atin ngayon, ano? Kung anong nangyayari yun. O, nasaan ka ngayon, Rhea? Hello po, Sir Vince. Magandang gabi sa iyo at saka sa mga manonood. Andito po ako ngayon sa Carmen Branch. Okay, sa Carmen Branch natin. That is in Davao del Norte, Yes. ano? Kumusta Yes, naman ang ano natin diyan, ang sitwasyon natin diyan? Sa ngayon po, unti-unti pong bumabangon yung ating mga membro na affected ng kalamidad at sa ating relief good operations naman ay patuloy pa rin yung distribution at repacking ng mga relief goods. Mga relief goods natin, ano? So ito, kwento lang natin, napakita natin kung ano yung mga nangyayari, ano? So ito yung sa Monte Vista branch. Saan ba yung Monte Vista? Part po ng Davao de Oro. Davao de Oro. So Compostela Valley yan dati. So Davao de Oro yan. No? Yes, Nakita niyo naman. Yan, ito yung mga time na binabaha, ano? Tapos, ito pala dito, Carmen Branch. O, ayan. Saan ito? Dito po sa Davao del Norte province. So, isa po siya sa affected na lugar ng pagbaha. So, marami tayong members na naapektuhan ng pagbaha dito. Naapektuhan ng baha. At hanggang ngayon ba, baha pa rin dyan? Sa ngayon po, wala na. Thanks God, na. wala na pong pagbaha. Oo. Tapos sa Kapalong, ito Davao del Norte din ito, no? At ang ano ko kasi diyan, parang kapag nagbabaha, ano ba yung nangyayari sa kabuhayan ng mga members natin? Usually po, lalo na yung mga nasa low-lying areas, no, located sila sa low-lying areas, talagang affected talaga yung hanap buhay nila. For example, yung mga nano enterprises natin, ng mga sari-sari store, maliliit na negosyo, and kailangan talaga sila na tulungan, no, financially, at saka yun sa through relief goods. Through relief goods. Sino-sino yung mga nagbibigay ng mga relief operations dyan ngayon? Ngayon po, ang mga SEDPI Kanegosyo staff. Okay. Pero sa ibang mga organizations, ano pa? Ang gobyerno, meron bang ginawa? Yes po, sa ngayon po, ang DSWD, no, umaksyon na rin sila. And of course, ang ating SEDPI Kanegosyo under Katambayayong program, no, umaksyon agad. Yung yung pag-announce na bumaha sa ganitong area, talagang pinuntahan na ng staff, binisita, kinumusta yung mga members, kung ano yung kalagayan nila, at saka nagkaroon agad ng relief drive. Nagkaroon agad ng relief goods distribution. Aside from the relief goods na dinidistribute natin, yun lang ba yung nabigay natin na tulong sa kanila? Or meron pa tayong ibang ginawa to ease their burden? Sa mga totally damaged po, no, na affected members, yung mga talagang totally damaged ang kanilang hanap buhay, ang kanilang bahay, no, mayroon ring cash na binibigay sa kanila aside sa relief goods. Okay. At ano ba, parang pinagpatuloy pa rin ba natin ang pangongolekta sa kanila? Hindi na po. Now, may moratorium po tayong binigay sa ating mga members kasi
kailangan nila ng tulong. So yun din yung isa na way natin, no, para maibsan yung burden ng kanilang sitwasyon ngayon. Okay. So dito na makikita ninyo sa naka-flash ngayon kung ilan yung mga affected na mga members natin. So sa Agusan del Sur. So 3,743 yung affected out of our mga 20,000, 'di ba? So mga nasa 15% yung naapektuhan, 'di ba? Na mga actually almost 20%, 18.5%, ano? At dito nasa sentro ka ng mga naapektuhan kasi yung Carmen 1,000 yung 1,000. naapektuhan. Ilan ba ang lahat ng members natin diyan sa Carmen? Sa ngayon po nasa around 1,500 ay So nasa 1,800 sa ngayon. 1,800? Nasa 1,800. So ano no, more than half yung naapektuhan Dito diyan. guys, pila gani ang ato? Ayan. Nagtanong siya, 'di ba? Okay. Nag-out. Yung yung SEDPI Katambayayong kasi natin. So meron tayong SEDPI Kanegosyo, and under SEDPI Kanegosyo mayroong SEDPI Katambayayong. So ito po ay ang damayan system natin o yung dayong na cash and relief goods for members natin. Pooled, no? Pinupool natin yan from SEDPI KT funds natin. At ang kailangan natin na tandaan dito, yung damayan system kasi, nakadepende yan sa kung magkano yung nakakalap natin na pondo, kung magkano yung kayang ibigay. At alam nyo po, January pa lang, nakakadalawang na tayo, relief operations drive. And I think, kakailanganin i-review kung ano pa yung kakayanin ng pondo natin. Kasi ang gusto talaga natin na ma-prioritize, yung mga malalala na mga sitwasyon tulad ng kamatayan, ganyan. So, and this is in accordance to the guidelines set by the Insurance Commission. So, kasi ang tinitignan talaga natin ay kung ano yung nakalap natin na pera, yan yung pagkakasyahan natin para sa mga benepisyo na ibibigay natin sa mga members. Okay? So, i-review po natin yan. Unfortunately, yung sa policy natin kasi in every 6 months, ay isang beses ka lang na po pwedeng maka-claim for calamity assistance. Pero, kunwari, ito, dalawang beses na nga sila. So may mga members tayo na nung nabigyan na nung una, hindi na mabibigyan ngayon. Kasi kung magkukulang din yung pondo. Yun yung sustainability part niyan. And that's why we also augment our damayan with our partnership with the Office of Senator Risa Contiveros. Yung unang part po ng relief drive natin ay nakasama natin siya. At nahihiya na kasi ako na kumatok parate sa kanila. At ang dalangin ko ay sana mas maging mabilis ang aksyon ng gobyerno natin sa mga bagay na ganito, no? Okay. So, yan yung yung SEDPI Katambayayong natin, ano? So, ikwento mo naman kung paano yung mga ginagawa ng mga staff natin diyan para sa relief operations, Rhea. Naku, sa ngayon po sir, talagang todo bigay, napaka-energetic na ating staff sa pagtulong sa mga affected members. And yun, nagstay sila sa branch, overnight, nagre-repack ng mga relief goods, dinadala sa sentro kung saan yung mga affected members, doon sila ginagather para i-distribute yung mga relief goods at saka yung cash assistance. Ayan, 'di ba? So, actually ito yung mga ito yung mga panahon na talagang nakaka-proud maging kabahagi ng organisasyon na ito. Dahil yun nga talagang kitang-kita mo na nandun tayo sa baba, nandun tayo sa ground para tumulong, no? So, of course, yung SEDPI Kanegosyo is still a business, pero primarily ang gusto pa rin natin na mangyari ay the whole well-being of our members ay taken care of. So meron tayo on livelihood, so meron din tayo on
social safety social net. safety. Yes. Ayan, okay. So, ito po, no, meron tayong call for bayanihan. So, kung gusto niyo naman pong tumulong, ay pwede po tayong mag-donate para sa mga members natin, mapupunta sa kanila. You can deposit sa SEDPI Foundation Inc. Ito po yung ating details ng bank account dyan. At pwede rin pong mag-send sa GCash, no? So, pwede po yan. So, sana ay magbigay kayo, no? Actually, sa totoo lang, itong ano natin, no? Itong sistema natin na ito, yung membership fee na yan, sa totoo lang, Rhea, pwede naman na income na lang natin yan, di ba? Pero hindi, tutulong natin. Oo, di ba? Tutulong natin sa mga members natin na nangangailangan. True. Kasi for example, 'di ba, kapag ikaw may credit card, may annual membership fee 'yan, 'di ba? Kapag ikaw ay nagpapa-member sa ibang mga organizations, may membership fee 'yan. At 'yan ay nagiging income na dapat ng organization. Pero tayo sa SEDPI Kanegosyo, ang pinili natin, ayun nga, sabi ni Rhea, ang pinili natin ay gawin itong pondo para sa damayan, no? At ito yung ito yung mga panahon na nakikita ng mga members natin at naiengganyo pa nga yung mga iba na sumali sa atin dahil may ganyan. Ang nagiging challenge ngayon, dahil sa ganda ng programa, ang bilis ng expansion natin, nagkukulang ngayon sa cash, di ba? Yes. Yung mga sources ng funds natin ay, kunwari, ang Land Bank at ang BPI, medyo natatagalan pa may mga proseso pa na kailangang pagdaanan para i-increase yung time. Imagine mo, Rhea, ha, last 2022, we ended with 72 million pesos in portfolio, no? Sa SEDPI Kanegosyo natin. Pero nung 2023, yan ay naging 112 million pesos. Yes, lumaki. So, ang laki niya, parang halos nasa 50 million pesos yung inilaki niya. Yung sources of funds natin, syempre may hangganan yan, di ba? So, ano na natin lahat yon, nakuha na natin lahat yon. Tapos, yung mga social investors naman natin, yung iba sa kanila nangangailangan din ng pera, so nagwi-withdraw sila at kailangan din nating serbisyuhan yung mga yun, no? Kaya yung nararamdaman ngayon diyan sa area na bakit may may delay sa renewal ganyan. Kasi nga yun, nag-e-expand tayo at kailangan natin ng tulong mula sa government financial institutions at mula na rin sa mga social investors natin para mapunan yan, no? Pero maganda siyang problema, 'di ba? Na ang problema natin ay paano pondohan yung growth. Tama ba? Anong mas magandang pondohan? Pag-grow o pagkalugi? Rhea? Ano yung pakiulit po, sir, medyo na choppy. Ano yung mas magandang problema sa pera? Yung pinapalago mo yung negosyo mo o namomroblema ka kung paano kikita yung negosyo mo? Mas magandang ponduhan kung paano natin papalaguhin or expand yung ating negosyo. Yeah. Oo. Kasi mas marami tayong ma-reach out pa na members at matulungan through our financial services. Correct, no? So, yun sana yung maintindihan ng mga staff. Kasi may mga staff din na naapektuhan, ganyan. Pero I think it also may din, no? Meron ding wisdom or feeling ko talaga ginagabayan tayo ng Diyos kasi naitaon din na na nagkaroon ng sakuna, 'di ba? What if nakapag-release tayo before the sakuna? 'Di ba? Before the flood. 'Di ba? Mas magiging mahirap. So ngayon, feeling ko talaga may divine intervention siya na ang sabi, siguro i-delay natin ng konti. Ngayon, nagkaroon ng flooding at kailangang bumangon, mangangailangan sila ng kapital, di ba? And SEDPI hopefully will be there
to offer this at puspusan ang ginagawa ng command center natin para pa-approve yung ating line increase sa mga bangko para magtuloy-tuloy ang ating pagsuporta diyan. 'Di ba? Yes, Sir Vince, we're hoping and praying for that. Ayan. Okay. So, Para sa thank you. member, para sa bayan. Kasi business partners tayo. So maraming Yes. salamat, Rhea, at hopefully makita ka namin next time ulit at sana naman mas good news yung mga ibabalita natin. Mga research natin, yung mga pag-usapan natin next time, Rhea, ha? Okay po, sir. See Okay. you. So, salamat. Thank you po. Thank you. Ayan. Okay. So, yan po ang natin ngayon, episode natin ngayon. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ng pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.